J. Batong Bakal, mismong maritime lawyer ho. Tapos ang West Philippine Sea. Oh. Meron ho ba talaga tayong exact data para malagay sa mapa kung hanggang saan lang po ba natatapos ang West Philippine Sea? Opo, meron naman po kasi ang basehan naman doon ay susukatin lamang ng 200 nautical miles mula sa baselines. Yung baselines po nasa RA 9522. So susukatin mo lang, basta na pumasok sa loob ng 200 nautical miles yung issue ay yung mangyayari, eh di pasok na yun sa ating issue. Ganun lang kasimple yun. Okay, kasi ito i-quote ko lang po, Attorney J, dahil ito po ay galing na mismo sa news report. Ang binabanggit po ni Senador Rodante Marcoleta na hindi daw isinasaad ng arbitral award na ipinanalo ng Pilipinas kung saan daw nagtatapos ang West Philippine Sea. Ang sabi po ni Senador Marcoleta, yung po Republic Act 9522, alin ba ito? Yung Philippine Archipelagic Baseline Law, no? Merely defined, ito po quoting merely defined the Philippine Archipelagic Baseline from which to measure the territorial sea, exclusive economic zone, and continental shelf, but did not, sabi po niya, but did not determine the exact area of the WPS. Sabi po niya gano'n. Well, kasi ang hinahanap niya ay meets and bounds, coordinates, no? Pero hindi niya naiintindihan ang konsepto ng coordinates. Ang coordinates ay isang point. Now, in order to create a line, you need at least 2 points. In order to create a curved line, di ba, puro kurbado yung mga zone natin, you need an infinite number of points. Ganun kasi yun No, yung mapa ng Pilipinas. Tama. So, actually yung hinihingi niya, hindi po talaga tama yan. Dahil una, pinipilit niya na kailangan daw yung meets and bounds para ma-establish yung ating trade. Mali po yun. No? Ang kailangan lang natin... Sandali, sir. Manggagalit sa si Marcoleta, pupunta ng Net 25 yung babanatan ka doon sa Net 25. Sila magkakakampi, nag-uutuan, no? Ay, mapakita yung ating entitlement bilang coastal state. Eh, napatunayan na naman natin yun. After all, we are coastal state. And binindicate na tayo ng arbitral tribunal. Ito yung sinasabi ho, mga bossing. Sandali lang, Ito yung sinasabi ho nung anak ni Juan Ponce Enrile. Na Pilipino versus Filipino government. Diba? Gagamit ng pera ang China para mismong tayong mga Pilipino ang magkagulo at sila ay maging easy-peasy na lang kung ano yung mga gusto nila mangyari. Na we are entitled to the full 200 nautical miles. No? So, hindi issue yung wala ang meets and bounds. Yung sinasabi niya, kailangan daw ng mapa ng meets and bounds para mag-claim ka ng lupa, hindi po yun applicable sa dagat. No? Yes. Dahil iba po ang batas sa dagat. Opo. Ang entitlement... Dali na lang kaya si Marcoleta at yung anak niya dyan sa dagat, i-itcha na lang dyan, ano? Kung pwede lang, mga kababayan? Ang po natin sa dagat ay base sa international law, sa UNCLOS, at ang requirement lang sa UNCLOS ay dapat yung area is within 200 nautical miles of your baselines. Okay. Kakailanganin lang natin yung mga meets and bounds na yun kung mayroong issue dun sa mismong boundary, no? Kung doon nangyayari. Pero kung pasok na siya, kunwari, nasa 50 nautical miles, no? Kaya 100 nautical miles, nandun ang karamihan nangyayari dito sa West Philippine Sea, walang question yun na nasa loob na siya ng ating EEZ. Okay? Walang question. Pero, Kaso si Marcoleta, issue ko pa din. sinasabi po ni Senador Marcoleta, meron daw 4 na features na hindi daw sakop ng definition ng West Philippine Sea. Ang binanggit po niya, Pag-asa Island, Talagang yung kay Marcoleta versus dito sa pro-Filipino o Philippines, mga kababayan. Talagang ang focus at ang gustong puntahan ng Marcoleta, papunta doon sa pag-give up o ibigay na lang sa China. Alam nyo, kanina bago ako mag-vlog, meron akong nakitang news ho. No? Na ang sinasabi doon sa news na yun, kung di ako nagkakamali, Wiyon ba yun o Wayon, babagsak ang China, mga bossing. Sa kabila daw nung malalaki at naglalaki ang mga gusali, mga boss chief amo sir, nandiyan na si Alaga. Sa kabila daw po ng mga naglalaki ang gusali ng China, mga boss chief amo sir,
ay sa likod naman daw nito ng pagbagsak ng ekonomiya. Hindi kaya yun ang dahilan kaya talagang gusto nilang makuha, no? O yung kiniklaim nila na West Philippine Sea, etc. Lalo na nakadiskubre kamakailan lang ang gobyerno ng Pilipinas ng natural gas, mga bossing. 'Di ba? Baka yun yung inaasahan na muling makakapagpabangon sa China kung totoo man na sila ay bumabagsak na ho. Kaya eto, ginagawa ang lahat ng paraan, no? Pati yung mga kapwa natin Pilipino, binabayaran na nila. Ano ba? Kalayaan, kasama pa rin daw sa, ano ba ito? Apo. Scarborough, siguro, Yeah, no? Pero, again, hindi nga iniintindi eh. West Philippine Sea is the sea. The sea around these features. No? Yung mga land features, mga isla, hindi po yan obviously sea. Hindi yan parte ng West Philippine Sea. Yes. Ang karapatan ng Pilipinas dyan ay sovereignty, no? Bilang mga isla ng Pilipinas. Hiwalay na issue yun. Ibang batas yung applicable doon. Hindi Kasi nga land, ano? Hindi kasama sa dagat. Yung isla na nga may lupa. conclusion. Ang applicable doon ay customary international law na nagsasabi nga na as long as yung area ay under your full control and sovereignty, actual exercise of sovereignty, then it is yours. So hindi kailangan ng meets and bounds para doon. No, maghanap po siya ng meets and bounds sa lahat ng bansa ng mundo kung gusto niya. Wala siyang makikita, no? Na naka-define ng bawat meets and bounds ng bawat isla o bawat continent. Eto nga, hindi naman nila hinahanapan eh. Yung 9-dash line ng mga amo nila eh. So, parang sa palagay niyo ba, Attorney Jay, ito ay parang misunderstanding lang po ba sa konsepto ng maritime, ano tawag dito? Features natin. Oo, ng archipelagic baseline natin. Hindi po, yan po ay kumbaga confusion niya talaga kung ano ang dagat, anong West Philippine Sea, at ano yung mga islands ng Kalayaan Island Group at saka doon sa Scarborough Shoal na hindi naman dagat, kundi mga isla at bato na subject to the sovereignty of the Philippines. Ginagahalo-halo niya. Hindi niya Sabi ni Legaspi, tama Mark, yan ang goal ni Marcoleta, ang West Philippine Sea at Kalayaan Island dahil na-discover ang oil at gas ni PBBM, trilyon ang kita at napakalaking tulong sa taong bayan. Tingin ko yan eh. Kasi mas uminit ho sila at nagpursige sila eh. Simula ho ng naipabalita po buong mundo yung natural gas na na-discover ho, mga kababayan. Di ba? Nauna yon, biglang ito, pumutok ang kilikili. Pumutok na ng pumutok yung mga mag-amang Marcoleta. Tuloy. At yung ibang mga senator. hinihiwalay. Kaya yan, puro confusion yung inaano niya doon. Ilalagay niya doon. Kaya ho bang ituwid yung confusion niya? Kung kunwari, kayo naman po ang makakaalam din sa batas na ito, para maipaliwanag sa kanya, sa tingin niyo may pag-asa pa ho bang... Ako po, hindi maano yan. No, traidor, pwede na. Sabi, ano siya sabi ni Sir Cadiz? No, mga traidor siya, oo. Yan, makapili. Yan yung mga dapat tawag dyan sa mga yan. Mawala yung confusion niya? Eh, depende po yan sa kung ano talaga ang objective niya dahil Totoo! Ako naniniwala, hindi maipapaintindi yan sa lowest rank lawyer, mga kababayan. Hindi, imposible. Kung ang objective talaga, kampihan at ipamigay, kahit anong pagpapaintindi po, hindi tatalab yan. malinaw naman doon sa batas, kung anong sinasad natin, minsan sinasabi pa niya wala daw tayong iisi, napakalinaw sa Constitution at ilan ang batas na nainak. So hindi po tama yun. Ewan ko lang po. Sa totoo lang. Malinaw po kung gusto niya magpalinaw. Opo. Bilang abogado din, Attorney Jay, syempre may alam ka rin po sa Konstitusyon ng Pilipinas. Wala po bang kahit ano na maaaring batas na naaapakan niya dun sa ginagawa niya? Kasi kanina pinag-uusapan nga po na. Ikulong na yung mga yan. Hindi, sa totoo lang, nakalimutan ko lang yung huling yung kay Gutesa pa yata yun. No? Yung kay Gutesa, yung dapat matutukan din ho yun, mga kababayan.
Tsaka yung ano, ng putik kasi ang Comelec, babagal-bagal din eh. Yung sa ano niya, yung pagtatalaan niya nung mga tao na umano sa kanya, nagbigay ng tulong na ang sinabi niya o sinulat niya doon sa kanyang salaysay, walang tumulong sa kanya. Aksyonan nyo na! Patanggal, pasipa, paalis na yung mga yan. Di ba? Hindi mo parang on the lines of treason na ang ginagawa niya ito? Yun nga po yung sinasabi ng ibang tumatawag sa akin. Kasi malinaw dun sa Constitution, Article 12, no? Especially Sa ibang bansa yan, lalo na pag China, nako, tapos na buhay niya. Hindi yun, talaga. Di ba? O yung bansa na lang, yung sa SOSE, sabi ni Renato Gonzales, salamat po, sir, sa pagpapaalala. Sa SOSE niya, di ba? Sa doon sa election expenditure, ginawa niya? Zero daw, wala daw. Hindi nilagda, hindi sinulat. Bakit daw ho? Ano daw ang dahilan niya? Kasi daw request ng mga kaibigan. Baka si request ng Diskaya yun. No, baka lang naman ho, request ng Diskaya. Action na Lintek. Mga Comelec, paki-action na naman po yun. Dapat maano ng mga vlogger yan, no? Maulit-ulit namin yan. No? Ng mga vlogger na mga sumusuporta o yung mga visit dito sa mga Marcoleta na ito. dun sa Article 13, ang Estado meron siyang duty na proteksyonan ang ating exclusive economic zone. No, binabanggit po ang exclusive economic zone sa Constitution. Kailangan i-preserve natin ang marine wealth sa ating katubigan, including yung exclusive economic zone. Kaya yung sinasabi po niya na wala tayong exclusive economic zone, ay talagang para sa atin, parang willful ignorance na yun. No? Nado na yun, actually yung EEZ natin, noong pang 1978 yan tinaguyod, ang PD 1599. Correct. Oo. So, wala akong tumututol na, walang nagsasabi na wala tayong EEZ. So, lalo lang siyang pinalakas dahil sa Constitution. And then, since sa Constitution na sinapit, ilang batas na yung nag-implement nun, including yung Fisheries Code at saka yung ating Mining Act. Saka nung panahon pa lang ho, dating Pangulo Duterte, mga mangingisda natin, kawawang-kawawa ho sa kanila. Imbis na ho kampihan, imbis na ho ipagtanggol, ay hindi, sasabihin ni Duterte, barter lang yan. Diba? Sasabihin ni Duterte, palitan lang ng produkto yan. Utang ina nyo, palitan ng produkto, ang kinukuha. Nagbuka na naman ba ako? Sorry, hindi ho hindi ho talaga mapigilan, no? Palitan ng produkto, isdang mga mamahalin na kinukuha doon sa mga mangingisda natin. Kapalit, bisyo, alak at yosi, barter, mabutit, nandiyan ka sa kulungan talaga. Na pare-parehong tumutukoy dun sa ating likas yaman dagat dyan sa EEZ. No? Tapos, the latest na nga, yung RA 12064, yung Maritime Zones Act. Ayan, sabi tuloy, manawagan tayong lahat, message si PBBM, sumbong, nakasuhan na si Marcoleta. Sabi ni Ma'am Janelle, kalampagin nyo ang Comelec. Nananawagan ako doon sa mga kapwa ko, mga vlogger na sumusuporta, no? Sa teritoryo o sa bansang Pilipinas. Nananawagan ako. I-echo natin lahat ito para matapos na tong si Marcoleta. Kalampagin natin ang Comelec. Ano na? No? Pagka-disqualified o pagkatanggal sa Senado. Yung sa SOSE niya pa lang. Para hindi na nakakapaghasik ng mga ganitong mga katarataduhan. Di ba? Ulit lang niya. Bago tayo magtapos pala paubos na oras. Meron po ba kayong pagkakataon na nakaharap niyo lang ba si Senador Marcoleta at nagkaliwanagan kayo ng posisyon? Hindi po. Hindi pa. Wala naman siya nung inaayos natin yung Maritime Zone Act. Wala pa siya nun. Kapapasok lang niya, no? Ditong for his first term. Yeah. No? So, Unang termino pa lang, Pero wag ka, makakapangalawang termino pa ho yan. No, bakit to? Madami ho silang mga bulag na mga tagasunod. Kagaya po ng mga DDS. wala pa po. At
I don't think na naghanap naman siya. Wala naman nagtatanong din. Yeah. From his Hindi. staff na magpa-briefing, no? Hindi kagaya. Ako naniniwala ho ako mga boss chief mo sir, itong kampo ni Rodante Marcoleta tsaka yung anak niya. No? Hindi ho intindihin yan. Hindi ho isasaksak sa utak niyan. Iba ang agenda niyang mga yan.